Hello at welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Extinct. Bago tayo magsimula ay maaari lamang mag-iwan ng subscribe, like and share. Halina't simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula sa dalawang Flamel. Si Ed at Up ay dalawang magkapatid na Flamel. Sila ay mga hugis donut na nilalang na may butas sa kanilang tiyan. Si Up ay isang energetic at baliw na babae habang si Ed naman ay medyo matino pero lagi siyang naiipit sa mga problema dahil sa kapatid niya. Sa isang maliwanag na umaga ng ika-17 ng Agosto, 1835, ipinagdiriwang ng mga Flamels ang pagdiriwang ng bulaklak sa Galapagos Island. Nagmamadaling bumaba sina Ed at Up para hindi sila malate sa pagdiriwang. Nagdadala din sila ng mga bulaklak para lumahok ngunit ang ibang mga Flamels ay mukhang hindi sila gaanong nagustuhan, lahat kasi ginagawang gulo ni Up at nauwi sa tawag na mga weirdo ang magkapatid. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Ed na maging isang voluntaryo sa parada ng bulaklak. Hinihiling niya kay Up na huwag sirain ang kanyang tanging pag-asa na magkaroon ng ilang mga kaibigan. Noong una, hindi sumasang-ayon si Up na siya ang gumagawa ng gulo ngunit pagkatapos ay ipinaalala ni Ed sa kanya ang lahat ng pagkakataong nagdulot siya ng gulo na naging dahilan para maging outcast sila. Isang anunsyo ang nakakuha ng atensyon ng lahat. Narito na ang pinakasikat na Flamel na si Jepsen. Siya ay nagbluff tungkol sa kanyang katalinuhan at pagkatapos ay iniimbitahan ang lahat na sumama sa kanya sa parada ng bulaklak sa burol. Biglang may nahulog na puno ng wala sa oras, at si Ed at Up na naman ang may gawa. Sinubukan nilang umakyat sa mga sanga ngunit binali ang buong puno. Nagalit ang mga Flamels at inutusan ang magkapatid na magtrabaho sa dalampasigan bilang parusa. Kalmado nilang sinusundo ang mga alimango nang may dumaan na malaking balyena. Kaibigan ito ni Up kaya nagsimula itong kumaway sa kanya. Iniisip ng balyena na tinawag siya sa dalampasigan kaya nagsimula siyang lumapit dito. Pinipigilan siya ni Ed subalit huli na, dumating ang balyena na may dalang malaking alon ng tubig na dumadaloy sa dalampasigan. Nagalit si Jepsen at ipinagbawal si Ed at Up sa pagdiriwang ng bulaklak magpakailanman. Sila rin ay ipinadala sa maliit na bato sa gitna ng dagat upang pagsisihan ang kanilang mga pagkakamali. Walang paraan na maupo ng tahimik si Up dahil may bago na siyang plano. Umakyat sila sa ipinagbabawal na bangin upang makuha ang pinakapambihirang mga bulaklak, ginagawa nila ito upang sila ay mapatawad. Gumawa si Up ng magandang palumpon at naghahanda para sumali sa festival, ngunit pagkatapos, nakakita siya ng isang bagay na talagang hindi pangkaraniwan, isa itong napakalaking pink na bulaklak, sinusubukan ni Ed na balaan siya ngunit determinado si Up na makuha ang bulaklak na iyon. Itinali niya ang sarili sa isang lubid at ibinaba upang makuha ang misteryosong bulaklak. Bago pa niya ito mahawakan, bumukas ang bulaklak at naglalabas ng makukulay na sinag ng liwanag. Biglang nagsimulang hilahin si Up patungo dito. Sinubukan siyang iligtas ni Ed ngunit naputol ang lubid at nahulog ang magkapatid sa loob ng bulaklak. Dinadala sila nito sa isang modernong lugar na sala kung saan hindi pa napupuntahan ng magkapatid. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang matandang babae, sa kabutihang palad, malabo ang paningin nito at hindi makita ang mga Flamels. Tumakbo si Up at Ed at natagpuan ng tuta sa isang kwarto. Nagsimula siyang tumahol at tinatakot ang mga Flamels. Tumakbo sila palabas sa kalye at natulala sa kanilang nakikita, dahil sila ay nasa mataong lungsod ng Shanghai. Si Ed ay natatarante sa hindi malamang lugar ngunit si Up ay nasa sabik gaya ng dati. Pumasok siya sa isang kahon sa malapit upang kainin ang mga mansanas ngunit ang sasakyan ay umalis kasama si Up. Si Ed ay nagmamadaling iligtas ang kanyang kapatid at nasaktan ng husto ang kanyang sarili dahil hindi siya sanay na tumalon sa modernong lungsod. Samantala, masaya si Up sa paggalugad sa mga lansangan at sa wakas, nang magsama silang muli, nahuli sila ng isang batang babae at gusto silang gawing mga alagang hayop, maya-maya ang tuta ay dumating upang iligtas sila. Tinakat niya ang babae at ipinakilala ang sarili bilang si Clarence. Ang mga Flamels ay natutuwa na makilala siya ngunit ang kanilang atensyon ay nakuha ng malapit na tindahan ng donut. Dahil sa magkatulad na hugis, ipinapalagay ni Ed at Up na ang mga donut ay Flamels. Nagsimula silang magpanik nang kumain si Clarence ng donuts, kumain din sila at upang hindi sila maguluhan,
dinala niya sila sa isang museo kung saan ipinapakita ang mga modelo ng mga extinct species at meron ding statue of Flamels. Nagpe-play si Clarence ng video para maintindihan nina Ed at Up kung ano ang ibig sabihin ng extinct species. Ipinapalabas ang kwento ng mahusay na manunuklas na si Charles Darwin. Natagpuan na niya ang isla ng Galapagos ngunit bago siya makarating doon, nawasak ang isla sa pamamagitan ng pagsabog ng bulkan. Natagpuan niya ang ilang mga labi ngunit walang flammel ang naiwang buhay at nawala na ng tuluyan. Ang pagtuklas na ito ay nag-iwan kay Ed sa matinding pagkabigla. Ang kanilang buong species ay namatay taon-taon na ang nakalipas habang sila ay napunta dito sa hinaharap. Ibinalik sila ni Clarence sa bahay kung saan nakatira ang may-ari na si Dr. Lee Chung kasama ang kanyang asawa, ngunit sa kasamaang palad, nawala si Lee Chung nitong mga nakaraang buwan. Siya ay isang mahusay na siyentipiko na nakahanap ng isang bulaklak na naglalakbay sa oras na itinatago sa kanyang sala. Tumalon sila sa bulaklak at dinadala sila nito sa lab ni Lee Chung na may terminal ng oras. Ang lugar na ito ay hindi sa nakaraan o sa hinaharap. Si Lee Chung ay gumugol ng maraming taon sa pag-aaral ng mga portal ng oras at natuklasan ng mga buto upang makilala ang bawat isa sa kanila. Sa pamamagitan ng paghahanap ng tamang binhi, ang flammel ay maaaring bumalik sa panahon na sila ay nabibilang. Naniniwala si Up na ito ay isang magandang pagkakataon upang iligtas ang mga flammels mula sa pagkawala. Palagi nilang sinisikap na maging kabilang ng ibang flammel ngunit ngayon ay maaari na silang tumayo bilang mga bayani. Mahihirapan silang paniwalain ang ibang mga flammels sa mga gulong kanilang ginawa kaya kailangan nilang magplano ng maingat. Sa kasamaang palad, si Up ay likas na hindi maingat. Tinamaan niya ang hagdan at hindi sinasadyang naghalo ang iba't ibang uri ng buto. Natarante si Ed sa insidente at sinimulang ayusin ang gulo ngunit nagkamali muli sila, inilagay niya ang mga buto sa switch at nagsimulang higupin ng terminal ang lahat ng ito. Si Ed at Up ay nagawang makakapit upang iligtas ang kanilang sarili ngunit ang kawawang tuta ay lumipad patungo sa Antarctica. Nang makabalik ang dalawang flammel sa kanilang mga sarili, nakilala nila ang apat na extinct na hayop. Isang ibong dodo na pinangalan ng Dottie, isang Tasmanian tigre na nagngangalang Bernie, isang Macrauchenia na pinangalan ng Alma, at isang batang Triceratop na tinatawag na Hoss. Magkasama silang tinatawag na The Extinctables. Ang mga Extinctable ay mukhang palakaibigan ngunit sa sandaling makilala nila ang tungkol kay Clarence, sila ay nadismaya. Sinabi ni Up na ibabalik niya si Clarence ngunit tila imposible dahil maaari siyang mapunta at hindi na makaalis sa ibang panahon sa nakaraan, gayunpaman, handa si Up na suriin ang bawat buto sa nakaraan pa isa-isa. Habang bumibisita sa portal sa bawat panahon, nagdadala ang mga flammels ng may katuturang bagay na tumutulong kay Dottie na maibalik ang binhi sa tamang lugar nito. Ngunit ang mga pakikipagsapalaran na ito ay puno ng mga panganib at ang mga flammels ay maaaring hindi makaalis sa alinman sa panahon sa nakaraan. Subalit si Up ay masaya sa kanyang paglalakbay, gusto rin silang samahan ni Hoss ngunit hindi siya pinayagan ni Dottie, dahil iniingatan ni Lee Chung ang mga extinct na hayop dito para manatiling protektado sila mula sa labas ng mundo, upang maabala si Hoss, itinuon ni Bernie ang atensyon sa ice cream truck. Sa likod nito, nagsasagawa si Bernie ng magic trick na may dalawang bulaklak na may time machine. Maaari silang magamit ng sabay-sabay upang mawala ang anumang bagay sa loob ng maikling panahon. Ang susunod na lugar na binibisita ng mga flammels ay ang Great Wall ng China. Kinuha ni Ed ang mapayapang sandaling ito upang makausap si Up. Gusto niyang ipangako ni Up na hindi siya gagawa ng hakbang hanggat hindi sila nagkakasundo dito. Naputol ang kanilang pag-uusap nang biglang may nagpaputok ng fireworks, inilipad sila ng mga fireworks palabas ng terminal. Sa wakas ay dinala sila ng portal kung nasaan si Clarence. Ang tuta ay pinananatiling ligtas ang buto ng flammels ngunit kailangan niyang makaalis sa kadena. May ideya si Up at nakalimutan ang kanyang pangako, muli siyang gumawa ng walang ingat at dinala doon si Hoss. Sinira niya ang kadena ngunit narinig ang mga asong lobo ang ginawa nila. Nagsimulang tumakas si Hoss at ang iba pa, ngunit nahulog nila ang mga binhi. Bumalik si Up para kunin muli ang binhi at agad na bumalik sa terminal. Pero nasaktan ng husto ang paa ni Hoss. Dahil sa isip batang pag-uugali ni Up, nagsasawa na talaga si Ed sa kanya. Pinagalitan niya si Up sa paglalagay ng panganib sa buhay ng iba at sa palagay niya mas maganda sana ang buhay niya kung wala siya.
Dinudurog ng mga salitang ito ang puso ni Up ngunit hindi siya sumusuko. Naghahanda siyang iligtas ang mundo kung saan gustong tumira ng kanyang kapatid. Pagkatapos mag-impake ng ilang mga pruweba, naglakbay si Up pabalik sa 1835 ng mag-isa. Tuloy-tuloy pa rin ang Flower Festival. Pumito si Up para makuha ang atensyon ng lahat. Sinabi niya sa kanila ang lahat at ipinakita sa kanila ang pruweba. Sa kasamaang palad, walang gustong maniwala sa kanya. Samantala, namimiss na ni Ed ang kanyang kapatid. Matapos makipag-usap kay Dottie, napagtanto niyang si Up lang ang mahal niya dahil mag-isa lang si Ed kung wala si Up. Kailangan niyang tulungan siya, ngunit bago siya makarating doon, nauna si Clarence sa kanya. Natutuwa si Up na makita siya ngunit hindi niya alam ang totoong intensyon nito. Gumagamit siya ng mga bomba para harangan ang pasukan ng kuweba at lahat ng Flamels ay hindi na makaalis sa loob. Itinalidi niya si Up sa paligid ng puno. Ang cute na tutang ito ay isa palang masamang tuta, dahil siya ang gumawa ng pagkawalan ng lahat ng Flamels. Ginawa niya ito dahil ang mga tao sa modernong panahon ay mas gusto sila at walang nais na mag-alaga ng aso, kaya nagdulot ito ng matinding selos kay Clarence. Isang araw, inampon ni Lee Chung si Clarence at kasama niyang naglakbay si Clarence sa iba't ibang panahon. Bumisita din siya noong 1835 at nakilala ang mga Flamels. Minahal din ni Lee Chung ang maliliit na nilalang habang si Clarence ay kinasusuklaman sila. Gumawa siya ng masamang plano para mawala ang mga Flamels magpakailanman. Itinulak ng tuta ang kanyang amo sa isang hindi malaman na portal ng oras at pinutol ang binhi upang hindi na makabalik si Lee Chung. Pagkatapos, gumamit si Clarence ng bomba para pasabugan ang buong species ng Flamels. Gusto niyang gawin muli ang parehong ginawa niya. Malapit nang sumabog ang bomba at may 30 minuto lang si Up para iligtas ang kanyang tahanan. Buti na lang at dumating si Ed para tumulong, pinalaya niya si Up at ang susunod na kailangan nilang gawin ay iligtas ang natitirang mga Flamels. Samantala, ang mga Extinctable ay nakita na rin ang totoong mukha ni Clarence at nagpadala ng guide kay Lee Chung para makabalik siya. Alam ni Clarence ang mga bawat gagawin niya. Bumalik siya sa Flamels kasama ang isang sinaunang halimaw na Greek na tinatawag na Cyclops. Ang isang matang halimaw ay kinukuha ang mga Flamels upang kainin ang mga ito ngunit sa kabutihang palad ang mga Extinctable ay nakapasok sa eksaktong tamang oras. Hinampas nila ng ice cream truck ang halimaw at kinaladkad ito. Nagalit ang halimaw at ibinato sa kanila ang truck ngunit hindi siya magaling sa pagpuntirya dahil iisa lamang ang kanyang mata. Sinasamantala ng mga Extinctable ito at inaalis ng halimaw ang mga batong nakaharang sa kuweba, dahil dito ang mga Flamels ay lumabas at nagpasalamat kina Up at Ed. Gayunpaman, kailangan nilang magmadali dahil 7 minuto na lang ang natitira bago sumabog ang bomba. Nagtiwala si Jepsen kina Ed at Up at umaasa sa kanilang mga tagubilin. Gaya ng dati, may plano si Up. Gumagamit siya ng lubid at hose para gumawa ng sliding path para sa mga Flamels. Kapag ligtas na nakababa ang lahat sa dalampasigan, gagamit sina Up at Ed ng mga paputok para makuha ang atensyon ni Darwin patungo sa isla. Naaayon ang lahat sa plano ngunit ang isa sa mga paputok ay tumama sa barko ni Darwin dahilan sa pagbagal ito. Bukod dito, bumalik ang halimaw upang kainin ang magkakapatid na Flamel. Inilagay niya ang mga iyon sa kanyang bibig ngunit nanlambot matapos marinig kung gaano kamahal ni Ed at Up ang isa't isa, hindi lang siya malaki pati ang puso niya. Hinayaan niya ang mga Flamels. Tumatakbo ang oras, ngunit may ibang plano si Up, gagamitin niya ang bulaklak na naglalakbay sa oras para dalhin ang lahat ng mga Flamels sa isang ligtas na lugar. Pinulot ng magkapatid ang bulaklak at nagsimulang tumakbo pababa ng bangin ngunit bumalik muli si Clarence. Sinimulan niyang sundan ang mga ito upang agawin ang bulaklak. Ang mga Flamels ay umabot sa dulo ng isang bangin. Sa wakas ay sumuko na si Up ngunit sa pagkakataong ito ay may hindi maingat na plano si Ed. Tumalon siya at bumaba sa ibabaw ng kanilang ice cream truck. Magagamit nila ang trick ni Bernie para mawala ang isla sa panahon ng pagsabog. Ilang segundo na lang ang natitira, inilagay ni Ed at Up ang mga bulaklak sa mga posisyon at sinimulan ang eksperimento. Sa kabutihang palad, nagtagumpay ito, lumitaw ang isla noong 2021. Naligtas ang lahat at lahat ng ito ay dahil sa pagiging isip bata na personalidad ni Up. Kung hindi niya naabot ang time-traveling flower, nabura na sana ang buong species nila, upang maputol ang kaligayahan nila,
bumalik si Clarence. Desidido pa rin siyang isakatuparan muli ang plano niya ngunit hindi niya iyon magagawa ngayon dahil si Lee Chung ay bumalik na. Ang kanyang mga natuklasan ay kumalat sa buong mundo ng balita, dahil ang mga Flamels ay hindi na nawala. Umiiral sila kahit saan at mahal sila ng lahat. Habang si Clarence ay pinabalik sa Antarctica upang magsisi sa kanyang mga pagkakamali. Ang susunod na pagdiriwang ng bulaklak ay narito na. Ngunit sa pagkakataong ito ang mga Flamels ay nagtatayo ng mga espesyal na estatwa bilang pagpupugay kina Up at Ed. Ngunit may isa pang sorpresa si Ed, naging tatay na siya, lahat sila ay naging masaya sa kanilang bagong buhay. Dito na nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.